Kidlat News Updates. Mga balita ngayon. DFA nilinaw na walang Pilipinong nasawi sa New York bus accident ayon sa local police. Most wanted na murder suspect patay sa shootout sa Quezon. Pagtaas sa minimum monthly wage ng Pilipinong domestic workers ipatutupad ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, iniulat ng New York State Police na walang Pilipinong kabilang sa mga nasawi sa aksidente ng tourist bus noong Biyernes oras sa US. Tinukoy ng pulisyang 5 casualties na mga Indian at Chinese. Lulan ng Van Wool Bus and Coach Tourist Bus ang nasa 54 na pasahero kabilang ang driver at crew nang bumangga ito sa Interstate 90 habang pabalik ng New York City mula Niagara Falls. Agad na isinugod sa 4 na ospital ang mga sugatang pasahero. Bineberipika pa ng Philippine Consulate in New York kung may mga Pilipinong naka-admit sa mga ospital na pinagdalhan ng mga sugata. Unang iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA na ilang Pilipino ang kasama sa casualties. Ngunit nilinaw nito ngayong araw na walang Pilipinong kasama sa nasawi. Patay matapos manlaban sa polis ang most wanted person sa kasong murder sa Sariaya, Quezon madaling araw ng Agosto 24. Batay sa spot report, maghahain sana ng arrest warrant ang mga polis sa safe house ng suspect na si Shen sa barangay Santo Cristo nang bigla itong nagpaputok sa mga polis dahilan para mag-return fire ang mga ito. Dead on the spot ang suspect habang arestado ang isa nitong kasamahan matapos mahulihan ng hindi lisensyadong bari. Si Shen ay may multiple cases ng murder at frustrated murder sa katabing bayan na Candelaria. Magpapatupad ng aumento sa minimum monthly wage sa mga Pilipinong domestic workers ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa DMW Advisory No. 25 Series of 2025, mula $400 ay hindi bababa sa $500 ang ipatutupad na increase sa lahat ng employment contracts na pinroseso ng DMW. Bukod sa mas mataas na sahod, bahagi rin ng reforma ang annual medical check-ups upang tiyakin ang proteksyon at kapakanan ng Pinoy domestic workers. Inatasan ng Migrant Workers Offices o MWOs na makipagpulong sa host government at foreign recruitment agencies para pangasiwaan ang implementasyon ng wage standard. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.